payo ninyo ay maliwanagan ang utak ko. Sure ka ba, Michael? Hindi ba lalong Hindi ba? makakagulo? Correct, hindi ba lalong Okay, sige, tingnan natin. Tiwala sa kapwa mo. Grabe ah. Matagal na panahon kong naging kaibigan si V bago ako nagkagusto sa kanya. Nang ipagtapat ko sa kanya na mahal ko na siya, hindi pa daw siya ready dahil 2 months pa lang silang break ng ex-boyfriend niya. Ang makakawindang, hindi nagtagal, nabuntis naman siya ng katrabaho niya. Hindi ko na inusisa kung bakit, pero palalakihin daw niya ang bata ng mag-isa. Sa kabila ng sitwasyon niya, nagpatuloy ang pagiging magkaibigan namin. Hanggang sa nagdesisyon siyang mag-Japan para masustentuhan niya ng ayos ang anak niya at ang pamilya niya. We kept in touch kahit milya-milya na ang layo niya. Ang problema, nag-overstay na siya sa Japan. Dahil malaki ang kita doon, balak niyang magpakasal sa Hapon para magkaroon ng visa. Gusto niya kasing makapagtrabaho na maayos at makuha ang anak niya. Gusto ko naman sanang ipaglaban na mahal ko siya, pero kung yung pagpapakasal niya sa Hapon ang makakapagpabago sa buhay nilang mag-ina, hahadlangan ko ba? Ano po kaya ang tama kong gawin? Salamat po sa payo ninyo. Kahit magulo ang utak ko, isa sa mga goals ko ay madalaw kayo soon at madalahan ng alay. Ang inyong tambalanista, Michael. Hello, Michael. How are you? Okay. Para sa akin medyo malinaw. Mahal, may kasama kasing feelings kaya kaya 'di ba kapag may feelings na involved, lumalabo yung pag-iisip natin, 'di ba? Kaya nga 'di ba sabi niya siguro sana maliwanagan ang aking utak kasi para sa amin na nakikinig ng kwento, malinaw siya. Yung utak mo lang talaga yung malabo kasi nga mahal mo siya eh. Meron kasamang may feelings na involved and all, no? So, ang eksena dito is dapat mo pa bang i-pursue si ate mo, girl? Eh kung yung pagstay niya sa Japan ay magiging dahilan para maging mas maayos yung buhay niya. Para sa akin, hindi mo na siya dapat i-pursue. Kasi, kung malaki din ang weight mo sa buhay niya, kung malaki din kung malaki yung ambag mo sa buhay niya, malaki ang role mo sa buhay niya, di ba? Mag-iisip na lang siya ng ibang paraan para kumita din ng extra na hindi niya kailangan magpakasal sa Hapon. Diba? But obviously, mas mabigat yung weight na ang gusto niyang kumita at madala yung anak niya, maging maayos yung buhay nilang pamilya versus yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi na-realize nitong si V na ang pagmamahal ay hindi nakakabusog. Totoo naman talaga din. Diba? Hindi yan talaga, alam mo, kung halimbawa nag-umpisa kayo na nagmamahalan kayo sa isa, in love kayo sa isa't isa, diba? Okay na okay yung bongga. Pero kung halimbawa, puro na lang kainlaban sa isa't isa at wala na pong kasama kagaanan ng finances, buhay, ganyan, papangit din po kayo sa mata ng isa't isa. Malulosyo kayo. Correct. Obviously, si ate nakadiscover ng mga gagandang mga produkto sa Japan na wala dito sa Pilipinas. Kaya gusto niyang pumunta doon. Correct. And that includes ang Hapon, di ba? Hindi lang yung mga produktong literal, di ba, na galing ng Japan, di ba? O gawa ng Japan. Kundi, pati yung lahi, di ba? Nagustuhan niya rin. Kasi, ganun lang yun, ate. Ay, ganun lang yun, Michael. Hindi, mahal ka niya siguro, oo, pero una, she doesn't love you enough to give you a label. Kung ano ba meron kayo. She doesn't love you enough na ipaglaban yung nararamdaman niya para sa'yo. Mas mabigat yung issue niya tungkol sa pera. Correct. Oo. At hindi natin siya i-judge doon. May mga tao talagang ganon. Di ba? At hindi masama yun. Gusto niya lang maging mabuting nanay. At gusto niya lang din ng komportableng buhay. Ano niya naman yung pagmamahal niya sa'yo kung di kayo komportable. Di ba? Siguro natuto na siya sa
din tayo. Oo, tingnan mo nabuntis. Nang iniwan, obviously iniwan siya. Oh, puso-puso ang gumana dun eh. Oh, puro emosyon eh. Lahat ng gumana, di ba? Ganon, di ba? So, puro kilig-kilig ka, Correct. kilig-kilig eh. O tingnan mo nangyari, di ba? Sa halip na magmahal o magstay in the Philippines or ano, nakapag-isip na pumunta sa ibang lugar para kumita, di ba? At yun eh, hindi natin siya mabiblame kung ba ganun ang kanyang mindset, ganun yung kanyang pinagdaanan, so irerespeto natin. Totoo. Ako din yun yung nakita ko. Di ba Nakahanap malinaw ng siya? better and greener opportunities. Pastures, yes. Doon sa kabilang sa kabilang ibayo, di ba? Kaya i-pursue niya yun. Tama. Kung siguro nakita niya yung value mo noon pa, di noon pa man, in-entertain niya yung thought na makipagrelasyon sa'yo. Kasi nagpaparamdam ka naman gusto mo naman di ba? Malinaw din sa kanya na gusto mo siya. Kaya lang hindi niya in-entertain niya. Tama. Tapos sa halip ng junkies pa ng iba, hindi ka na nga niya in-entertain. Di ba sabi niya, ayoko kasi hindi pa ako nakaka-move on. 2 months pa lang kaming nag-break ng jowa ko. Tapos biglang junkies sa iba, di ba? Hindi ba medyo sampal din sa'yo yung friend? Obviously, okay, hindi yung like niya sa'yo, hindi ganun katindi para i-consider ka niya. Oo, Di hindi ba? mo nakita yung dahilan kung bakit hindi ka niya pinili noon. Oo. Ngayon, mas malinaw sa iyo yung dahilan kung bakit pinili naman niya na pagpunta sa Japan. Tama. Di ba? Yun nga, better opportunities. Ngayon, kung kaya mong tumbasan kung ano yung hinahanap niya, di ba? And then, kailangan mong humanap din ng paraan para, di ba, para manalo sa kompetisyon. Correct. Make the best man win. Tama, di ba? Meron ka bang ibubuga din? Di ba? Na pera ha? O, ilang lapad ang kaya mong Correct, ibigay. di ba? Baka malapad lang yung mo. Ang dibdib mo, Ang ang dibdib balikat mo. Correct, nabibigyan mo siya ng may init na mga yakap, di ba? Pero yung may init na yakap, iba pa rin yung mainit na ramen, di ba? Sarap pa naman humigot, no? Oo. Masarap Ganun. kasi mura yun. Yes, at kahit anong klase ng ramen, Oo. di ba kaya afford na extra pork, extra Tama. extra gulay, ganyan. O ikaw lapad lang ng dibdib, nahihigaan, so tuwing nangangailangan. Importante naman yan, mahalaga naman yan, pero guys, Dumaan na siya doon Oo. at na-realize niya na sa buhay hindi puro ganon. Correct. Hindi puro lapad ng balikat. Diba? Hindi puro puro puso ang pinaiiral, hindi puro emosyon. Tama. Minsan kailangan din natin maging praktikal. sa true. Kaya yun obvious, napaka-obvious Michael na at napakalinaw. Napakaliinaw na malabong utak mo at inamin mo na ba yun. At napakalinaw yung sitwasyon na you have to let go. Let her go. Kasi yun nga, that is, kung wala ka talagang ibubuga. Kung kaya mo maglaban mo Bakit hindi, naman, diba? Kaya ka nga naliligaw Oo. Kaya ka nga, di ba? Kaya mo nga siya gustong ipaglaban, di ba? Kasi Yes. kaya mong kumumpit, di ba? Parang katulad ng negosyo, di ba? Kaya ka lalaban dyan kasi alam mo, kaya mong masustain. Di ba? Lahat ng, basta lalaban ka, kaya mo. Patient, Kasi alam mo, may ibubuga ka rin, kung alam mo nga, lahat ng sasali dun sa competition, ang height ay 5'6" pataas. Oo. Tapos ikaw, ano lang, di ba? Gasolito ang height mo, di ba? Ang hirap lumaban, friend. Ganon. So may ibubugag ba? May ilalaban ba? Kung hindi at wala, it's about time. Time to concede. Oo. It's about time na ikaw naman, sarili mo naman. And that means, looking for somebody na may bigyan ka ng label. Looking for somebody na hindi mabubuntis ng iba. Alam mo yun? At yung somebody na willing to stay with you. Correct. Ikaw naman. Yes. At ulitin namin na ikaw yung nakakatansya nito True. Hindi namin hinusgahan. Hindi ka namin hinusgahan. Oo, na wala kang pera. Walang ganon, di ba? Basta, siyempre. Parang yung sinabi namin. Oo, parang ganon. Tingin nyo sa akin. Wala ka talaga. Wala ka kasi hindi Wala ka kasing sinabi na mayaman din naman ako. Na by the way, meron akong multi-million Correct. business. Oo, diba? Oo. Ito yung mga plano ko sa Yan. buhay. Di sana papanig kami sa'yo. Kaya Kasi nga. hindi mo naman kilala ang tambalan. Oo, kaso. Kasi ng pera, siyempre doon kami Correct. bibida. Tama. Kaso ano mga binida mo sa akin, sa amin, na parang api ka. Di ba? Usually yung api, sino yung walang pera? Kaya kami, alam mo na, judgmental na lang, di ba? Api-api, victim, o di walang pera yan, di ba? Ganon. Pero hugas-hugas na kayo kami. Baka isipin mo talaga hinusgahan ka namin. Pero parang gano'n na nga. Hindi naman sa ganun, pero parang ganun na nga. Parang ganun na nga. Kung kilala mo ang Oo, tambalan. hindi ka masasaktan. Oo. Or, kung talagang totoo na hampas lupa, hindi naman sasaktan ka. Di ba ganun Oo. talaga ito? Di ba mag-isip tayo sa katotohanan? Oo. Ito yung kaya ko Di ba? Pero
Kasi nga, again, better opportunity. Correct. Gusto niya mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang sarili at